Sa nakaraang video, pinatawag si Hejin ng kanyang boss sa trabaho para ay pa-appraise ang mga nakita nitong items sa site. Nalaman naman nitong totoo yun pero iba ang sinabi ng isang nagpakilala na si Mr. Kim na professional appraiser daw. Dahil naman sa pangmamaliit nito sa kanya, napagdesisyonan ng bida na bilhin ang mga items ng 1 million each. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, muling sinabi ng bida na bibilhin niya ang bawat isang item ng tig 1 million. Sapat na daw ba ang 10 million para sa lahat ng items? Nagulat naman ang landowner at tinanong kung 10 million ba ang sinabi niya. Bigla naman tinanong si Hejin ng kanyang boss kung saan ito kukuha ng ganun kalaking halaga. At curious din ang matatanda sa likod. At nang makita nito ang e-wallet niya, nagulat siya. Dahil raw hindi na nag-college si Hejin at nagtrabaho na agad, nakaipon na ito ng 15 million. Naging obeses daw ito sa pagpapayaman. Kung tatanggapin niya raw ang offer, pwedeng-pwede niyang i-deposit ito agad. Yun lang, kailangan nitong paggawin siya ng letter of transfer. Tila naiabangan naman ito sa bida at sinabing, okay fine. Wala naman daw siyang dahilan para tanggihan ang ganong pera. Pipigilan sana ito ng professional appraiser pero napatanong ang landowner bakit. Hindi daw dapat ito nagpapadalos-dalos sa desisyon niya. Ano naman daw ang mali dun sa tanong ni Hejin? Hindi ba't sinabi niyang peke ang mga ito? So okay na daw kung mabebenta niya ang mga walang kwentang bagay na yun ng tig 1 milyon bawat isa. O baka naman daw babawiin niya na ang sinabi niya at hindi ito sigurado kung peke nga ba ang mga ito. Inasar naman siya ni Hejin at sinabing appraiser siya who makes a name for himself sa Insadong. Pinagpawisan naman si Sir Kim dahil doon. Sinabi ng landowner na kuhanan siya ng papel at ballpen ni Boss Kim at parang kahit siya ay hindi makapaniwala sa gagawing desisyon nito. Dapat daw ay pag-isipan muna nilang mabuti ito. Pero pinatahimik siya ng landowner at sinabing tigilan na ang pagtutol at gawin na lang ang pinapagawa niya. Kahit ang professional appraiser ay tutol sa gagawin niya pero wala silang magawa. Napatingin naman sa porcelain ang bida at naisip na sigurado siyang hindi peke ito. Nakita niya na raw ang mga katulad noon at marami na rin siyang natutunan mula sa kanyang ama, bata pa lamang siya. So ang appraisal at mga turo daw ng kanyang ama ay hindi pwedeng maging mali. Napatingin naman ito kay Sir Kim na tila pinagpapawisan sa tabi. Bakit daw kaya nito sinabing peke ang mga yon? Ang isang skilled na antique dealer daw ay hindi gagawin ang katulad nun. Maari raw kayang may hidden agenda ito. Napatingin naman ito sa paligid kaya't tinanong siya ni Boss Kim kung ano daw ang meron. Sinabi niya sa kanyang boss kung narinig din ba raw nila ang tunog ng mga bells. Wala itong narinig na kahit ano. Bigla namang sumigaw ang landowner at tinawag si Boss Kim at inutusang dalhin ang ink doon para metatikan niya na ang papeles. Habang nag-uusap sila, narinig muli ito ni Hejin pero nagulat siya na parang siya lang ang nakakarinig nito. Bigla namang may bomb alert na liwanag sa kanyang katawan at muling lumabas ang babae sa nakaraang episode. Binulong nito sa kanya na pilitin daw nitong magsabi ng totoo ang appraiser, sabay hawak sa kanyang kamay at inangat ito. Parang lumutang na naman nga ang dalawa at nagsambit ng di mabasang chant ang magandang babae habang nakatameme lang ang bida. Merong lumabas na magic circle sa harap nito at tila hinawakan ang kanyang kamay. Pero lahat pala ng nangyayari ay siya lang ang nakakakita. Napansin naman ng landowner ang kamay ni Hejin at nagalit ang elder dahil akala niyang dinuduro siya nito kaya tinawag niya itong rude little bastard na ikinagulat naman ng bida. Hindi nito alam paano nangyari pero bigla na lang daw kumilos ang kamay nito mag-isa. Tigilan na raw nito ang pagtitig at ibigay na sa kanya ang pera at pirmahan ang papel agad, sabay tawag na idiot kay Hejin. Sinabi naman nitong naiintindihan niya raw, kaya't kinuha niya ang kanyang phone at nag-send ng 10 million won sa elder. Ipinakita nito ang transaction details at tinanong kung okay na ba raw iyon. Pero meron lang daw isang tanong ang bida at na-curious ang landowner dito. Ngunit ang sinabi lang ni Hejin ay why. Iyon pala ay para kay Sir Kim. Tinanong nito kung nagsinungaling daw ba siya na peke ang mga items. Habang nanghiram naman ng box si Hejin sa kanyang amo. Nagtaka naman ang elder at sinabing anong nonsense daw ang sinasabi nito. Pero biglang nagsalita ang professional appraiser at sinabing ginawa niya raw ito para syempre motakan at malamangan ang stupid na matanda. Napalibutan naman ito ng aura na tulad ng kay Hejin.
Galit naman ang landowner at tinanong ano raw ang sinasabi nito. Ang ibig sabihin daw ba nito na hindi peke ang mga porcelain na iyon? Fakes. Tanong ni Sir Kim. Posible daw ba yun? Busy namang mag-empake si Hejin. Isang tingin pa lang daw siguradong malalaman mo ng treasures ang mga iyon. Sa isip ng bida, nagsinungaling ito para manakawan sana ang may-ari ng lupa. Hindi pa rin tumitigil si Sir Kim at sinabing magkano daw sana ang aabutin ng mga items na iyon. Undeserving daw ang matanda na makuha ang items na iyon. Ngunit bigla itong napatigil na parang bumalik sa realidad. Minura siya ng landowner dahil sa mga revelasyon nito at tinawag siyang swindler. Habang ang bida naman ay nagpaalam na sa kanila. Nagpasalamat pa ito sa kanyang amo para sa kahon at dinala na nga niya ang mga items na binili. Pinatigil naman siya ng landowner habang hawak nito ang appraiser. Nais niya sanang pag-usapan muna nila ulit ang deal pero nagpaalam na ito. At kahit na anong pakiusap ng matanda, hindi na ito lumingon patalikod. Napatawa pa nga siya habang pauwi. Ipinakita ang busy street sa city at nagtaksi pala si Hejin. Inisip naman nito ang nangyari kanina. Inalala niya na may humawak ng kamay niya at tila ginaguide siya ng babae sa pagpindot ng magic circle. Sigurado daw itong may kinalaman sa kanya, kaya biglang nagsabi ng totoo si Sir Kim. Hindi niya raw maintindihan ano ito pero nagawa niyang paaminin ito. Pero ito pala ang magic ng heavenly object na iniwan ng kanyang ama. At ang binulong ng yamakap na babae sa kanya ay, naibigay na raw sa kanya ang magic na iyon. Kung totoo man daw ang sinasabi ng babaeng iyon, siguradong hindi lang pagpapaamin daw sa mga tao ang kayang gawin nito. Well, ano man daw ito, ayusin muna niya ang nabiling items at iisipin na lang mamaya iyon. Bumaba na nga siya sa taxi at tumingin sa building. Dumiretso pala ito sa tinatawag na best auction house sa Korea, ang Insedong Dagon Auction. Parang kinakabahan naman ito sa kanyang gagawin. Totoo kaya ang hinala nitong na genuine ang mga porcelain na nakita sa construction site? At kung tama siya, magkano kaya ang aabutin nito? Worth it kaya ang pagbili niya dito ng 10 million? Balik sa istorya, bukod daw sa mga kalakalan ng antik sa Insedong sa Korea, meron daw dalawang paraan para makakuha karoon ng totoong mga artifacts. Una ay sa pamamagitan ng brokers yung mga nakakakuha ng artifacts gamit ang kahit na anong paraan at methods. Pwedeng legal o pwede ring sa pamamagitan ng pagnanakaw o smuggling. Ang mga mayayaman daw doon sa Korea na interesado sa artifacts ay nagha-hire ng mga brokers para gumawa ng sarili nilang paraan sa paghahanap ng interesting items. Ang pangalawang way naman ay sa pamamagitan ng auction. Iilan lamang daw ang auction house na merong verified na reputasyon at record sa Korea ang binibisita ng mga mayayaman. Ito raw ang unang beses nitong pumunta doon sa Daehan Auction dahil ang tatay niya noon ay nakikipag-deal privately. Napabuntong hininga naman siya, sabay akyat na sa hagdan dala ang mga artifacts. Pero pagapak nito sa mga hakbang, tila may mali. Saktong merong kamay ang umalalay sa kanyang likod na ikinagulat naman ng bida. Pagsilip niya, babae pala ito. Nagpasalamat naman siya dito. Tinanong siya ng babae kung okay lang ba daw siya at parang nag-blush pa nga bida at tila hindi alam ang gagawin at isasagot. Namumutla daw kasi siya. Mas okay daw kung uupo muna ito saglit. Nagpaalam na ang babae at wala nang ibang nasabi pa si Hejin kundi salamat. Sinundan naman ito ng tingin ng bida habang paakyat sa hagdan. Ayun pala, sobrang nagandahan ito sa babae. Iyon na raw ata ang pinakamagandang taong nakita niya buong buhay niya. Pero anyway, napansin nitong parang nahilo siya bigla. Parang nilamag daw ito at tila hindi okay ang kanyang kondisyon. Marahil ito raw ay dahil sa nangyari sa site. Reaksyon daw ba ito ng kanyang kakayahan na paaminin ang iba? Hindi niya pa rin daw matukoy ito pero troublesome daw ito para sa kanya. Makikita namang, nilapag niya na sa loob ang mga porcelain at pinuri naman ito doon. Dahil daw sa mga dala niya, pwede raw siyang sumali sa next major auction. Ang guarantee daw ay may issue sa pangalan ng babae. Siya pala ay si Jin Yoon-suk, isang Daehan Auction antique appraiser. Tinanong niya ang bida kung meron pa itong ibang tanong pero sagot niyang wala raw. Iyon na daw lahat ng gusto niyang malaman. Nagulat naman si Yoon-suk dahil normally, ang kadalasang gustong malaman ng mga nagdadala ng items ay ano ang starting price para sa mga ito at expected bid price. Pero tumayo na ang bida at sinabing since kinumpirma nito na genuine ang mga dala niya, tatanggapin niya raw ang karampatang halaga nito. Natuwa naman si Yoon-suk sa sinabi nito. Dagdag ng bida, akala niya raw, siya ang tatanungin ng marami doon.
gaya ng saan nakuha ang mga ito. Pero sagot niyang Dehan auction daw iyon. Kung meron daw bagay, na siya bilang Dehan auction appraiser ay hindi nakikilala, sigurado daw itong hindi ito ninakaw na produkto. Napahanga naman si Hejin dahil napaka-confident nito. As expected daw mula sa isang staff ng Dehan auction. Na-realize naman nitong, ang sinasabi niya ba ay alam niya lahat ng mga pieces na gawa sa white porcelain sa mundo. Nagpasalamat naman si Yoon-suk sa transaksyon niya doon. Sana raw ay bumalik ulit ito. Dagdag niya, magpo-proceed na daw sila sa first Transcat-ion fee na 8% at nag-agree naman ang bida. Sinabi niyang marami pa raw siyang bagay na pwedeng ipa-auction doon. Natuwa naman ang appraiser at sinabing nilo-look forward daw nila ito. At since nandun na raw siya, nais niya bang bisitahin ang exhibition hall sa second floor. Kung okay daw sa kanya, siya mismo ang magiging guide nito. Pero tumanggi naman ang bida, kaya niya na raw ito mag-isa. Makikita namang maraming tao ang nandun sa exhibition hall. Medyo matagal-tagal na rin daw mula nang marami siyang artifact na nakita gaya ng mga iyon. Nakuha naman ang atensyon nito nang may narinig na sinigawan at tinawag na ignorante sa hall. Nagulat siya na yun ang babaeng sumalo sa kanya kanina nang papasok siya dito. Gulat na gulat ito nang tawagin siyang ignorante ng mga kausap niya. Sagot ng kausap nitong, ano pa daw ang point ng pagkakaroon ng maraming pera kung gano'n naman daw ka-ignorante ito. Hahayaan na sana siya nito pero ano daw ang mga sinasabi niya. Ang matapobreng babae pala ay si Song Yerin, apo ng presidente ng Yuseong Group at kasama nito si Jong De-hayan ang kanyang personal na appraiser. Tinanong niya siya kung sa tingin ba daw nito ang basurang nasa harap nila ay worth billions. Hindi naman daw kasalanan ang maging stupid. Pero hindi raw matake ni Yerin kapag merong ignorant ang nagsasalita ng nonsense sa harap niya. Nagpantig naman ang tenga ng babae, at tinanong paano nito nasabing nonsense ang nabanggit niya sa kanila. So tinanong ni Yerin si Department Head Jong. Lumapit ito at tinukoy na iyon daw ay ang Jade Buddha ng Ming Dynasty. Ayos naman daw ang kulay pero may imbalance sa kaliwa at kanan kasama na ang hem ng robe, sira din daw ang edges nito. Aniya, 1 billion. Sa tingin niya hindi na daw so sasbra pa dun ang worth nun. Narinig ba daw nito iyon sabi ni Yerin. Nai-scam daw sila dahil wala siyang mata para sa mga ganong bagay. At napayuko na lang siya. Dagdag ni Hyrin, hindi niya raw maiwasang magalit kapag nakakita siya ng mga idiot na gaya niya. Lumapit naman si Hejin sa kanila at namagitan. Kaya napatanong si Hyrin sino daw ba ito, kasama daw ba niya ito? How pathetic daw. Pero tinanggi niyang konektado sila. Alam niya naman daw na wala siya sa posisyon para makialam ngunit hindi niya raw matiis ang naririnig niya. Galit naman si Mr. Jong at sinabing ang yabang daw nito. Hindi nga raw siya nakikilala nito. Hindi raw iyon ang lugar para maging careless ang gaya niya sa pagsasalita. Sagot naman ng bida na ang mayabang daw doon ay hindi siya. Parang may kakaiba naman itong naramdaman bigla. Lumabas muli ang babae at nagliwanag ang bida uli. Na-activate ba raw ulit ang kapangyarihan nitong paaminin ang ibang tao? Napatingin naman sila sa kanya at na-curious ano ang nangyayari dito dahil nakakatitig lang siya sa Buddha. Pero na-recognize niyang parang kakaiba daw ito this time. Lumapit naman siya sa item at humawak sa case nito. Tila merong nangyaring kakaiba sa kanya nang hawakan ito. Nasilaw na nga siya sa liwanag na lumabas dito at napapikit. Ipinakita ang kalangitan at parang espiritong nakalutang ang bida sa himpapawid. Na-transport pala siya sa probinsya ng Sichuan sa panahon ng Ming Dynasty. Napatingin siya sa paligid at na-realize na ibang ability naman ang na-unlock niya ngayon. Wow! Hindi lang pala pagpapaamin sa tao ang kaya niyang gawin kundi ang mag-teleport na rin. Grabe, napaka-useful ng kakayahang ito. Dahil kaya ito sa paghawak niya sa item. Well, malalaman natin ang sagot sa next episode. Kaya naman, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.